Oo, sa tingin ko hindi ito tadhana para sakin, humanap ka ng iba. Yumuko at nagpaalam ang ating bida sabay takbo ng mabilis. Tapos lumingon ang ating bida, tinignan niya kung sinusundan ba siya. Maghintay ng isang segundo bata, magpapakilala ako sa'yo. Ang pangalan ko ay Bekmuhan. Wala akong pakialam matanda. Tama ako di ba? Ikaw ay isang manloloko, manloloko. Paano ka naglakas loob na tawagin mo ako ng ganyan bata? Nagkukunwari kang isang bagay, at nang hindi iyon nagtagumpay, inihayag mo ang iyong tunay na sarili, tugon ng ating bida sa matanda. Hindi ako nagkukunwari bata, talagang ako ay isang espiritu na umalis na sa aking katawan. Isang espiritu na umalis sa isang katawan. At bigla na lang nagpakawala ng isang malakas na suntok ang ating bida. Napatungo sa matanda at tumagos lang ang kamay niya sa ulo ng matanda. Anong ginagawa mo bata? Sabi ng matanda sa ating bida. Isa ka talagang multo, multo, ito ay isang sining ng paghahatid ng espiritu, isang bagay na tanging mga martial artists sa napakataas na antas lamang ang makakagamit, paliwanag ng matanda sa ating bida. Sige, tatawagan na lang kita mula ngayon na multo, tugon ng ating bida. Sinabi ko na sa'yo hindi nga ako isang multo, hinayupak kang bata ka. At nalipat ang eksena sa isang tiwangwang na lugar at nag-uusap parents sila Beggar Sect Divine Mad Dog at ang batang mamamahayag. Kinukwento ni Beggar Sect Divine Mad Dog sa batang mamamahayag, sa panahong iyon ganyan nakilala ni Yiyenho ang kanyang guro. Mga sining ng pagpapadala ng espiritu. May ganun ba talagang umiiral na teknik? Tanong ng batang mamamahayag kay Beggar Sect Divine Mad Dog. Ito ay isang teknika na tanging mga martial artist ng pinakamataas na antas lamang ang makakamit, tugon niya sa batang kausap niya. Meron pa ba sa panahong ngayon kung sino ang isang martial artist na makakagamit ng kakayahang iyon? Tanong ng batang mamamahayag. Kilala mo ba ang emperador ng espada? Iyon ay tiyak, siya ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan, pagkatapos ng lahat, ang pinakamalakas na tao ng libu-libong espada, ang angkan ng baek at guro na maaalala sa kasaysayan ng martial arts, sagot ng batang mamamahayag. Oo, siya nga si Bekmuhan, ang espada ng liwanag. Ang lalaking tinawag na emperador ng espada, ay guro ng makapangyarihang soberano ng liwanag, salaysay ni Beggar Sect Divine Mad Dog. Talaga, pero di ba siya namuhay 300 taon na ang nakalipas, tugon ng batang mamamahayag. Tama iyon, siya ay mula sa isang henerasyon na nakalimutan na. Gayunpaman, totoo na siya ang naghubog at naghasa kay Yiyenho. Paliwanag ni Beggar Sect Divine Mad Dog kung gaano kahanga-hanga, pagkatapos ang nagniningning na mandirigma na soberano, na alam na tiyak na humiling na maging kanyang disipulo kaagad. Tama ba ako? Tanong ng batang mamamahayag. Kay Beggar Sect Divine Mad Dog, nagkakamali ka, ito ay kabaligtaran ng sinasabi mo, nakangiting sabi ni Beggar Sect Divine Mad Dog, ang emperador ng espada, na hindi inisip ng sinuman sa kanyang mga inapo na hinanap siya sa loob ng 100 taon. Kailangan ko ng disipulo pasiga na sabi ni Martial Arts Master Sovereign Sword Emperor Bekmuhan sa anumang halaga. Dapat kang maging aking disipulo bata sa ayaw mo o gusto. Bakit ka nagtatampisaw? Hindi naman ako galing sa Bek Clan. Talagang hindi ko kayang matuto sa'yo tanda. Uuwi na ako. Akala mo ba'y papayagan kitang umalis ng ganun kadali? At nagpakawala ng isang atake si Sword Emperor Bekmuhan sa labasan ng kuweba. Nagulat ang ating bida sa ginawa ng matanda, humahalaklak sa tawa ang Sword Emperor at sabay sabing, ano sa tingin mo bata? Ito ay isang sobrang makapal na pintuan na bato, ang kasalukuyang mong kakayahan, hindi mo kayang itaas o basagin ito. Ngunit kung ikaw ay matuto sakin, ng aking sining ng martial arts, magagawa mong putulin ito tulad ng isang piraso ng papel at makaalis dito. O sige, kung walang paraan, sabi ng ating bida, sabay dukot ng kanyang nakatagong espada. Sinabi ko na sa iyo bata, kanina sa kasalukuyan mong kakayahan hindi mo kayang hatiin ang pintuan na bato na yan. Hindi pero napigilan ni Sword Emperor ang ating bida kahit na pinagsabihin niya ito. Anong ginagawa mo bata? Hindi mo ba nakikita tanda? Naghuhukay ako ng butas gamit ang aking espada, gaano man katatag ito, bato pa rin ito, na nangangahulugang unti-unti itong masisira kung gilangin ko ito sa metal, natatapos ko ito sa loob ng 1 taon o 2, ano gagawin mo yan sa loob ng 1 taon o 2?
Oo tanda gagawin ko talaga ito kahit abutin pa ako ng 1 taon or 2, kaysa naman magsanay ako dito ng 30 taon. Ang bastardong batang ito ay isang baliw, hindi ko man lang siya magawang saktan. Subukan mo lang matuto sa akin ng martial arts bata hindi kita bibiguin. Ayaw ko nga ang kulit mo naman matanda. Papayagan kitang umalis pagkatapos ng 20 taon. 20 taon, hindi, masyado itong mahaba. Isa sa alang-alang ko ito kung sinabi mong 3 taon. 3 taon. Itong salot, gusto mong matutunan ang aking martial arts sa loob ng 3 taon. Kahit si Zhang Sanfeng ay bumalik sa buhay, hindi niya magagawa iyon. O kung gayon, sa tingin ko hindi tayo nakatakdang magkatulungan. Sobrang galit na si Sword Emperor sa ating bida, sige 5 taon bata. Ano 5 taon, di ba sabi ko sa'yo tanda 3 taon lang at papayag ako. Bigyan mo ako ng 5 taon, gagawin ko ang kahit anong kinakailangan para gawin kang pinakamalakas sa mundo sa loob ng 5 taon. Ano gagawin mo akong pinakamalakas na martial artist sa loob ng 5 taon, pabulong na sabi ng ating bida. Floss, hindi ko pa naririnig, isang espiritu na kasing katulad niya. Marahil ang teknik ay hindi lang nakikinig sa salita. Marahil nagsasabi siya ng kalahating katotohanan. Kung ganun, talagang maaring siya ang pinakamalakas na guro sa mundo. Oo, maging guro tayo gamit ang opportunity na ito. 5 taon ay medyo mura. Ayos lang, susubukan ko ito. Siyempre, hindi alam ni Yenho na siya ang Sword Emperor noong panahon na ito, pero ang Sword Emperor ay medyo malas din. Dahil ang taong nakilala niya sa dulo ng kanyang buhay, ay nagkataon lang na ang taong iyon. Paliwanag ni Beggar Sect Divine Mad Dog, natutulog na naman ang ating bida at tululaway pa. Bilasan mo at gumising ka, ikaw na bastardong bata ka. Aano na naman bang sinisigaw mo dyan tanda? Paliwanag ng ating bida habang nagpupunas ng kanyang laway. Pagod na pagod ako tanda hindi ka ba natutulog tanong ng ating bida. Ay oo nga pala patay ka na pala tanda, alam mo naman na ako ay isang tao, kaya kailangan kong matulog. Alam mo naman yun diba? Tanong niya kay Sword Emperor. Okay sige ipagpaumanhin muna, tara bata at mag-ensayo tayo. Pagkatapos ng lahat, ang disipulo na sa wakas ay natanggap niya sa dulo ng kanyang buhay ay isang tamad na bastardo. Mag-ensayo na kaagad alam mo namang kakagising ko lang tanda. Nagpakapagod siya ng buong araw at nag-ensayo ng mga galaw 1 beses sa pagsasanay. Sa ganitong takbo, kakailanganin namin ng 50 taon hindi 5 taon sabi ng Sword Emperor. Wala bang mas madaling paraan para matuto tanda? Madali lang ito bata sundan mo lang ako. Kung hindi siya nagsalita, sa pinakamababa, mas kaunti ang kanyang nakakaabala. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong makipagkita sa isang talentadong master. Ngunit ang pagpapagalit sa kanyang sinabi, nagpapasensya na ako dito. Kung may katawan siya, magdurusa siya mula sa chi deviation at bubulusok dahil sa galit. Naghahanap ng pangmundong tagumpay. Naghahanap na ipasa ang aking martial arts, na iniiwan ang aking espiritu na ganito, na pinipilit akong tumagilid sa terribleng posisyon na ito. Kung may katawan lang ako, kaya ko siyang bugbugin sa mga ginagawa niyang mga kalokohan, habang tinuturuan ko siya sabi ng Sword Emperor sa kanyang isipan. At ang ating bida ay tuloy parent sa mga kalokohan niyang ginagawa. Pero Master, paano yung ginagawa mo? Anong ginagawa tugon ng Sword Emperor sa ating bida? Master may tanong ako, paano mo ibinaba ang pintuang bato na iyon? Hindi mo ba maaring gamitin ang kapangyarihan na iyan para manipulahin ang aking katawan para ituro sa akin ang martial arts? Kakapulot ko lang ng string sa isang device na nagawa ko na noon pa. Bakit? Wala kang katawan. Hindi ito kaugnay sa katawan. Simple lang, ginamit ko ang psychic levitation para hilahin ang string gamit ang chi lang. Biglang napaisip ang Sword Emperor sa mga tinatanong ng ating bida sa kanya. Bakit hindi ko agad naisip agad iyon patawang sabi ni Sword Emperor. Patuloy pa rin tumatawa si Sword Emperor sa harap ng ating bida. Ano ba? Ano bang nangyayari sa iyo, tanda? Naging baliw ka na ba? Tanong ng ating bida sa master niya. Sobrang nakatutok ako sa pag-iisip na wala akong katawan. O may mga hindi kompletong bahagi ba dahil matagal akong nananatili bilang spirito na ito sa loob ng 300 taon. Anumang pareho, salamat sa iyo,
nakapag-aral ako ng isang magandang bagay, tugon ni Sword Emperor. Ano bang pinagsasabi-sabi mo dyan, tanda? At bigla na lang may dumaan na bagay sa mukha ng ating bida habang nakapikit siya. Ano yung dumaan na iyon? Isang bato pala ang dumaan ng mabilis sa mukha ng ating bida. Salamat sa iyo bata, Elisa ko. Na kahit wala akong katawan, makakagalaw ako ng mga bato kapag gusto ko. Tanda, wag mo naman ako batuhin ng bato, sabi ng ating bida habang takot na takot siya. Subukan mo pa akong tawaging tanda at tatamaan ka talaga sakin bata ka. Kaya kung palutangin at ayusin ng ganito ang mga bato na ito, panakot ni Sword Emperor sa ating bida. Teka lang, tanda, ibig kong sabihin Master, pwede naman tayo mag-usap ng matino sabi ng ating bida habang pawis na pawis ang kanyang mukha. At pinagbabato-bato na ng bato ni Sword Emperor ang ating bida, habang tinatakpan ng ating bida ang kanyang ulo. Naririnig na lang ang pagsigaw ng ating bida sa labas ng kuweba habang umuulan ng malakas. Pagkatapos ng araw na iyon, nagpatuloy ang pagsasanay ni Sword Emperor Baekmuhan at Wu Yienho araw at gabi. Natuto ang ating bida ng iba't ibang uri ng swordsmanship nang walang pagpapahinga sa araw. At nagtatalo naman ang magmaster at disipulo sa gabi. Kapag si Yienho ay natutulog, siya ay gumagamit ng kahanga-hangang panaginip na teknik ng mythic arts na itinuro sa kanya ni Sword Emperor Baekmuhan. Sabi ni Sword Emperor Baekmuhan, sa ating bita-bata simula ngayon mamuhay ka ng isang espada, habang may hawak siyang bato. At may 3 piraso ng bato na patungo sa ating bida. Ang buhay ay parang isang espada, habang nakataas ang espada ng ating bida, ang 3 bato na hinagis ni Sword Emperor Baekmuhan kanina ay nangahati sa gitna. Ang batang ito ay walang ng oras sa pagiging tamad, sabi ni Emperor Baekmuhan habang nakangiti. Ganito nagdaan ang 5 taon ng kanilang pagsasanay. At may isang kamay habang hawak ang isang bato, ito pala ang ating bida, at kaya na niyang buhatin ng isang kamay ang mabigat na pintuang bato, at bigla na lang niyang binitawan ang pintuang bato at bumagsak ito ng malakas. Sa paglabas ng kuweba ng ating bida, sa loob ng 5 taon sa wakas nakita na rin niya ang araw at naamoy niya ang sariwang hangin. Sa wakas nakalabas na rin ako ng kuweba sulit ang aking pagsasanay sa loob ng 5 taon na iyon. Isang araw ang nakalipas, paulit-ulit siyang tinatawag ng kanyang master habang natutulog ang ating bida. Master, pwede ba akong matulog kahit saglit lang? Naku master, sinabi kong matutulog lang ako ng kaunti pa. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ano ba kasi yun master, bakit mo ako ginigising sa aking pagtulog? Halika dito aking disipulo at may sasabihin ako sayo. Anong nangyayari master, sabi ng ating bida habang nakaupo silang dalawa. Natutunan ko ang martial arts sa buong buhay ko. Ang aking pag-asa ay makita ang wakas nito, nakangiting sabi ni Sword Emperor sa ating bida. Kaya hindi ako nag-abala sa anumang bagay maliban sa martial arts. Sa huling yugto ng tanging pagsusunod sa martial arts, naging isang mahigpit na matanda ako, na tinatanggap ng malayo ng aking angkan. Ano ang nangyayari sa kanya ngayon? Hindi katulad ng dati na mainitan ang kanyang ulo, sabi ng ating bida sa kanyang isip. Kapag naiisip ko ito ng malinaw, kung bakit hindi naghanap ang aking angkan para sa akin. Matapos ang lahat, iniwan ko ang aking mga anak at pamilya para sa martial arts. Iniisip ko na ang pagkakadalubhasa ko ng martial arts ay magdadala sa akin ng lahat ng ito, kwento ni Sword Emperor Baekmuhan, sa ating bida, pero mali ito, at lubos ko itong pinagsisisihan sa buong buhay ko. Ang sining ng martial arts ay ginagawa ng mga tao, kaya ang hindi paglalakad kasama ang mga tao upang makita ang wakas ng pagkakadalubhasa sa espada ng mag-isa ay walang kahulugan. Tinulungan mo akong maunawaan ito, aking nag-iisang disipulo, sabi ni Sword Emperor sa ating bida. Nagturo ako sa isang tao sa unang beses. Nagalit at naabala ako, nakaramdam din ako ng kaligayahan at kalungkutan. At nakatutok ako sa iyong pag-eensayo, at unti-unti kong nakikita ang iyong paglago. At nalaman ko rin kung paano magpahalaga sa isang tao. Ano ang nangyayari sa iyo, Master? Parang nag-aakto kang hindi na tayo magkikita muli. Oo, ito na ang oras at panahon, aking disipulo. Ano ang sinasabi mo, Master? Anong oras na? Akala mo ba maloloko mo na naman ako? Sinabi mo na kailangan tayong mag-ensayo ng 30 taon. 5 taon pa lang ito.
Kailangan mong mabuhay ng 20 taon pa, pasigaw ng sabi ng ating bida. Wala akong sinabing ganun sa'yo bata. Meron kang sinabing ganun master at tandang-tanda ko paan. Ang internal chi na ibinigay ko sa iyo, sa anyo ng elixir, ay para makapamuhay ka ng walang kain dito. Kumain ka nito, hindi ito katulad ng isang bagay na madaling panatilihin kung akala mo. Wala na akong nalalabing kapangyarihan. Panahon na para magpaalam sa iyo bata. Bakit? Bakit hindi mo ako sinabihan? Kung sinabi mo lang sa akin, naghanap ako ng pagkain, at babalik para mag-ensayo, pag umalis ka sa pangyayaring ito, sigurado ako na hindi ka na babalik. Oo, nauunawan ko kung ano ang nararamdaman mo. Siya nga pala bata kahit anong mangyari, tandaan mo ito. Nag-enjoy ako sa oras na kasama ka, at lubos akong masaya na naituro at na-master muna ang aking mga teknik. Gusto kong panoorin kang maglakbay at tumingin sa mundo, pero okay lang din ito. Sa aking mga mata gusto kong makita, nang malinaw na nakikita kang naglalakad sa buong mundo at makilala kang isang magiting na mandirigma at marinig ng buong mundo ang pangalan mo. Libutin mo ang buong mundo. Itaguyod ito sa loob mo. Kung ganun, ang iba pang bagay ay natural na susunod, nakasama mo ang mga tao, bago mo tingnan mong mabuti ang mga taong makakasama mong maglibot sa mundo. Master, habang nagmamasid ako, hindi ko nakita kung ano ang nasa aking mga paa. Huwag gawin ang mga parehong pagkakamali na ginawa ko bata. Kahit na hindi kita maaaring makita muli, kahit na walang iba ang nakakaalam tungkol sa aking pagkakaroon. Ang iyong mga kilos, ng espada na natutunan mo mula sakin, pag isinisagawa mo ito, ako ay nasa loob nila, kaya, kahit na hindi ka kapanipaniwala. O kagaling, okay lang iyan. Master, hindi ka pa pwedeng umalis. Marami pang bagay na hindi ko pa natutunan. Hindi, okay lang na hindi ako matuto master. Kaya isang bahagi pa ng mas mahabang oras. Isa pang araw master, sana ay lagi kang mag-iingat at maging masaya bata. Master wag ka munang umalis, at tuluyan nang umalis si Sword Emperor Baekmuhan ng parang isang usok. At naiwan na ang ating bida na sobrang lungkot at nakatayo na lang siya. Maaari sanang nasabi mo sa akin ng kaunti pang mas maaga, sabi ng ating bida habang umiiyak siya. Kaya pala biglaan siyang umiwas at umalis ng mabilis nang hindi sinabi sa akin ng maaga. Ito pala ang dahilan, sabi ng ating bida habang galit na galit siya. Kailan niya isinulat ang lahat ng ito? Ang bastardong matanda na iyon, sabi ng ating bida, ano ang mga nakasulat na ito? Anong ibig sabihin nito matandang hakluban? Pasigaw na sabi ng ating bida. Bago umalis si Sword Emperor Baekmuhan ay nagsulat siya ng mensahe sa damit ni Wei Lianhou. Ang paliwanag sa mensahe ni Sword Emperor Baekmuhan na nakasulat sa damit ni Wei Lianhou. Ang martial arts ni Wei Lianhou na natutunan niya ng mabilis hanggat maaari sa loob ng 5 tipitaon, ay hindi pa kumpleto. Dahil si Wei Lianhou ay hindi nag-ensayo nang mawala si Sword Emperor Baekmuhan, naglagay si Sword Emperor Baekmuhan ng isang uri ng elixir sa katawan ni Wei Lianhou. Iyon ay ang panloob na elixir ni Sword Emperor Baekmuhan na nilunok ni Wei Lianhou na magdudulot ng pagpapabuti sa kanyang martial arts. Maaari mo itong tingnan bilang automatikong lumalakas, ngunit hindi ito eksaktong ganoon. Kung ang sining ng martial arts na nararanasan at nakukuha ni Lianhou ay mas mabagal kaysa sa bilis ng panloob na elixir. Pagsasanay sa panloob na elixir ng katawan. Sa tingin mo ba'y baliw ako? Ang kanyang panloob na enerhiya ay masisipsip ni Sword Emperor Baekmuhan, at mamamatay siya. Upang ibuod, mamamatay ka kung tamad ka sa pagsasanay, bata. Ang sinumpang matandang lalaki ay may masamang balak. Kaya, maglakbay sa mundo at makita ang iba't ibang bagay. Kapag nakita mo ang mundo, mararamdaman mo ang mga bagay, at kapag naramdaman mo ang mga bagay, matututo ka ng mga bagay. Huwag masiyahan sa pagiging maliit na tao na nananatili sa maliit na lugar. Tingnan ang malalaking bagay at maging isang malaking tao. Ang bastardong matandang master na iyon, sabi ng ating bida habang binabasa niya ang nakasulat na mensahe ni Emperor Baekmuhan sa kanyang damit. Kaya ang unang lugar na dapat mong puntahan ay Rulen, hanapin ang pinakamagaling na iskolar sa mundo at manatili sa kanya. Ha? Ano? Sandali, tiyak na makaramdam ka ng isang bagay. Pagkatapos ng Rulen, sandali, ikaw na masamang guro. Nako, ilang mga lugar ang sinasabi mong puntahan ko.
Balak ko sanang umuwi, sigurado akong okay ang kapatid ko. Pero babalik ako pagkatapos ayusin ang lahat, kaya huwag masyadong mag-alala ina at ama. At nakatingin ang ating bida sa kuwebang pinagsanayan niya ng 5 taon kasama ang kanyang master. Kailangan kong gawin ito sabi ng ating bida, at yumuko ang ating bida sa harap ng kuweba, at humingi siya ng pasasalamat sa kanyang master. Hindi na ako babalik, kaya't magpakatino ka lang, abalahin mo ako hanggang sa dulo, nako, pero nasaan si Rulin? At pinakita muli ang kuwebang pinagsanayan ng ating bida ng 5 taon, at sa harap ng kuweba nakita ang espiritu ng kanyang master na si Sword Emperor Baekmuhan. At tawang-tawa si Sword Emperor sa kanyang ginawa sa ating bida. Ikaw na bastardong bata ka, kung hindi ka matutoto tungkol sa mundo, ikaw ay matutuyo tulad ng isang mami at mamamatay. Ano ang uri ng martial arts na tulad sa mundo na ganyan? Hindi ko maaring hayaang mabuhay ka lang sa isang random na lugar sa kalagitnaan ng walang hamon. Masyadong malawak ang mundo para hayaan kang gawin iyan. At sayang ang iyong martial arts, kalokohan. Masaya ako dahil sa iyo aking nag-iisang disipulo at unti-unti nang naglalaho ang espiritu ni Sword Emperor Baekmuhan. Parang may naaamoy akong damo sabi ng ating bida, matapos ang ilang araw na paglalakbay ng ating bida, ay nakarating na siya sa lungsod ng Kaifeng. At may isang tao na punit-punit ang damit, at ito ay nakapalang, ito pala ang ating bida. Sa kanyang paglalakbay ay naging butot balak na lang siya. Paumanhin ito ba ang lungsod ng Kaifeng sabi ng ating bida? At meron isang lalaki na nakaupo at may hawak na tungkod, at meron pang 2 tao na nakatayo sa bandang likuran ng ating bida. Sino itong bangkay na ito sabi ng isang lalaki, oo ito nga ang lungsod ng Kaifeng. Ito pala ang beggar sect branch leader na si Jiang Il. Dumating ako dahil may nais akong itanong, may pera ka ba tanong ng beggar sect branch leader Jiang Il? Kailangan kong magbayad tugon ng ating bida. Siyempre, walang anumang libre sa mundong ito sagot ni beggar sect branch leader Jiang Il, at pinagmasdan ng mabuti ni beggar sect branch leader ang ating bida. Ang kanyang tunog ng boses ay parang hindi pa 20 taon, ngunit ang kanyang mukha ay parang 50 taon na. Anumang paraan, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng isang pulubi, sa lahat ng mga pulubing na aking nakita, para siyang isang multo kaysa sa isang tao, pabulong na sabi ni beggar sect branch leader Jiang Il. Gusto kong gawin ito ng libre dahil parang nagkakasundo tayo sa iyong larangan. Pero ito ang mga patnubay dito. Kasing larangan. Oo, dahil pareho tayong pulubi. Paano ako nagmukhang pulubi? Obviously pulubi ka. Anumang bagsak, kung wala kang pera, hindi ko maibibigay sa iyo ang impormasyon o anumang bagay, kaya umalis ka dito. Magbigay ka ng pera pagkatapos maibibigay ko sa iyo ang impormasyon na kailangan mo. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi naman ako isang pulubi. Anong hindi pulubi? Sa itsura mong yan sa tingin mo maniniwala ako sa iyo. Ikaw ay nakasuot ng damit ng pangpulubi, kaya ikaw ay pulubi na. Mukha kang kayang kumita sa pamamagitan ng paglagay ng isang mangkok sa harap ng kung saan ka nakaupo, kaya bakit mo sinasayang ang iyong mga talento? Tandang pananong, parang may naisip si beggar sect branch leader Jiang Il sa kanyang isipan. Baka gusto mong magtrabaho sa akin tanong ni beggar sect branch leader Jiang Il habang hawak niya ang kamay ng ating bida. Sa harapan ng ating bida ay may nagliliwanag na limpak-limpak na barya. At nakaupo silang dalawa sa sira-sirang bahay, habang nag-uusap sila sa harap ng maraming barya. Para kumita ng kalahating taon, sa mga gastos sa pagpapatakbo para sa sangay na ito sa kalahating araw, nakangiting paliwanag ni beggar sect branch leader Jiang Il, sa ating bida. Ang Diyos ng yaman ay dumating na. Ang Diyos ng yaman ay dumating na. Paulit-ulit na sinasabi ng beggar sect branch leader Jiang Il. Ano ang nangyayari? Mukhang isang talagang kawawang pulubi ang dumating. Sabi ng 2 pulubi habang nag-uusap sila, kaya ano pang gusto mong malaman tanong ni beggar sect branch leader Jiang Il sa ating bida. Isang listahan ng mga lokasyon, mga katangian, at mga tanyag na espesyal ng tanyag na iskolar. Madali lang yan para sakin sabi ni beggar sect branch leader Jiang Il. At isang listahan ng mga lokasyon, mga katangian, at mga espesyal ng mga tanyag na panday. Yun lang ba ang mga kailangan mo tugon ni beggar sect branch leader Jiang Il?
Ang mga listahan na yan, ano ang mga yan? Pasiga na sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il. Hindi ko ito ipinapangako sayo, kaya sasabihin ko sayo na bumalik ka sa loob ng 7 araw. Hindi ko sinabing humiga ka dyan, sabi ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il sa ating bida. Wala akong ibang mapupuntahan, at wala akong ibang gagawin, kaya dito na lang muna ako manunuluyan, sagot ng ating bida. Manunuluyan dito, okay, sige, okay lang. Dito ka muna hanggang gusto mo. At nakalipas ang ilang mga araw, si Beggar Sect Branch Leader Jiang Il ay nagsisisi sa mga kanyang salita sa ating bida. Branch Leader, meron tayong problema, sabi ng isang pulubi. Anong problema yan? Meron bang ibang mga pulubi na hindi gumagawa ng hindi maganda? Sagot ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il. Siguro Branch Leader, siguro mamamatay na tayo sa gutom sa panahong ito. Sabi ng isang pulubi kay Beggar Sect Branch Leader Jiang Il. Ano, paano yan mangyayari? Paano kayo naglakas loob, mga peking pulubi na dumating para subukang mam-alamos dito, sabi ng isang lalaki, sa mga nagkukumpulang mga tao. Bilasan mo Branch Leader, dito ang daan, sa banda dun, tignan mo. Ano ba kasing nangyayari, tugon ni Beggar Sect Branch Leader Jiang Il. Nagulat si Beggar Sect Branch Leader sa kanyang nakita. Hoy! Ikaw na bastardo, kung mga pulubi kayo, kailangan ay nasa antas kayo ng pulubi na iyon. Hindi ko pa nakikita ang isang tao na mukhang napakapayat. Nako, ang kawawa, kumain ka ng kahit ano, ikaw na bastardo. At napasigaw na lang si Beggar Sect Branch Leader Jiang Il sa kanyang nakita, at namumuti ang kanyang mga mata. Madali lang kumita ng pera, sakupin ang mundo ng mga pulubi ng buo, sabi ng ating bida. At dito muna nagtatapos ang ating kwento. Hintay lang po sa mga susunod na kwento ng ating manhwa. Shout out nga pala kay Idol Abri, kay Janelle James. Sa lahat po ng gustong magpa-shoutout, comment lang po. At pwede po kayong mag-like, comment at share ng ating video para po maraming makapanood sa ating ginagawang manhwa. Maraming salamat po.